Kaya hindi nyo pwede na sabihin na mas mataas ang anghel kay Christ. Kung mas mataas ang anghel kay Christ, lalabas mas mataas si Felix Manalo kay Kristo dahil si Felix Manalo ay isang anghel. Yan ang katunayan na ignorante ka sa aral ng Panginoong Diyos. Kasi nga, bakla ka. Di mo ba alam na sabi ng doktrina ninyo na yung anghel ay messenger o sugo? At sinabi din sa doktrina ninyo na yung anghel ay hindi po tumutukoy sa likas na kalagayan. Yan ay tumutukoy sa tungkulin. Kaya napag-aalataan talaga na mangmang itong baklang ito. Walang alam, nagmamarunong. At sinabi din mismo, pinatunayan ng mga mahuhusay na Bible scholar at mga theologian na yung anghel ay ginagamit din yan sa Panginoong Jesucristo bilang anghel o sugo o ministro ng ebanghelyo, kaya anghel. Ang pagiging anghel, hindi yan tumutukoy sa likas na kalagayan, tumutukoy yan sa tungkulin. Tinalo pala ni Felix Manalo si Christ. Kaya hindi kami nagtataka kung bakit ang tingin nyo kay Kristo ay isang tao at hindi Diyos. Masasapawan kasi ang huling sugo ninyo. Ad ignorantiam, ignorante ka talaga, bakla. Biblia niyo mismo may sabi, si Kristo Jesus na tao. Truly human din. Totoong tao ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang naman, naging tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo, bakla Sanrio, dahil utay-utay na binilangkas ng simbahan mo yan. Kaya mali-mali yung mga pinagsasabi mo tungkol sa pagiging anghel. Oh, mag-aral ka kasi, hindi yung nagmamarunong ka lang. Yan, hello, what's up mga kapanalig? Kamusta? Magandang hapon. Nagpupunas ako ng sahig kasi ang lakas ng ulan. No, malakas ang ulan. So, merong INC nagsabi na si Felix Manalo daw ay binansagang anghel dahil sa tungkulin. No? Dahil sa kanyang tungkulin. So, meron akong mga katanungan sa INC na dapat nilang sagutin. Una, kung ang pagiging anghel ni Felix Manalo ay dahil sa tungkulin, sino ang nagbigay sa kanya ng tungkulin? Diba? Dalawa, kung ang tungkulin ni Felix Manalo sa kanyang pagiging anghel ay kanyang kiniklaim, meron po bang protestanteng anghel? We all know, kapanalig, na ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ay isang protestanteng sekta. So, kung protestanteng sekta ang INC ni Felix Manalo, sino sa panahon na hindi pa buo ang Bible na mga protestanteng nag-e-exist? Tatandaan natin, ang protestanteng anghel ay si Satanas. Bakit? Dahil si Satanas ay nagprotesta sa Diyos. Yan ang unang protestante. Si Lucifer, si Satanas. So, kung nagke-claim si Felix Manalo na isang anghel, at nagke-claim at si Felix Manalo ay isang protestante, ano ngayon ang tawag sa protestanteng anghel? Si Satanas. Kung si Satanas ang protestanteng anghel at nagke-claim si Felix Manalo na siya ay anghel, so sino siya ngayon? Siya si Satanas. Lahat ng mga protestante na nagke-claim na sila ang anghel, sila ay maituturing na si Satanas. Dalawa, sugo. Okay. Sugo si Felix Manalo. Okay. Saan mababasa sa Biblia na nagsugo si Kristo ng protestante? Dapat alam natin to, di ba? Saan mababasa sa Bible na nagsugo si Christ ng protestant? Kailangan meron kayong mailalatag. Sugo si Felix Manalo. Isinugo daw ng Diyos. Okay. Saan mababasa sa Bible na si Kristo ay nagsugo ng protestant? Ano ba ang itinatag ni Christ? Protestant o religion? Tandaan, ang religion ay hindi protestant. Ang protestant ay hindi religion. So, kung sinugo si Felix Manalo bilang isang anghel at messenger ng Diyos, lalabas si Kristo ang itinatag niya ay protestant.
Di ba? Sugo si Felix Manalo. Anghel si Felix Manalo. So lalabas pala, sa panahon na hindi pa compiled ang Bible, may Protestant na. Di ba? Na which is true. May Protestant. Sino? Si Satanas. Bakit? Nagprotesta sa Diyos. Akay-akay ang mga fallen angels. Diba? Tungkulin. Ang pagiging anghel daw ni Felix Manalo ay isang tungkulin. Sino sa panahon nang hindi pa buo ang Bible ang nagbigay ng tungkulin kay Felix Manalo? Anong taon binigyan ng tungkulin si Felix Manalo? Sino nagbigay ng tungkulin sa kanya? Tatandaan, sa panahon ng bago at lumang tipan, pag ikaw ay bibigyan ng isang tungkulin, ikaw ay tatanggap ng anointing of the oil. Pinapahira ng langis ang mga binibigyan ng tungkulin pagdating sa iglesia. Now, sino ang nag-anoint ng oil kay Felix Manalo para tumanggap ng isang tungkulin? Dapat may magpapahid sa kanya, pagpapakita ng authority. Sino? Wala. Baka pinahira niya yung sarili niya ng langis gamit ang used oil. Hindi ka pwede. Natatanggap ka ng isang tungkulin na wala kang basbas. Oh, di ba? Si Felix Manalo, founder. Tama. Ng sekta ng INC. O kung siya yung founder, sino magbibigay sa kanya ng tungkulin? Founder nga eh. Di ba? Pag sinabing founder, tagapagtatag. So, si Felix Manalo ang magbibigay ng tungkulin. Kaya nga sunod-sunod yung mga sugo nyo, di ba? Successor nyo, Manalo family. Kasi siya yung magbibigay ng tungkulin. Pero kay Felix Manalo, sino nagbigay ng tungkulin? Protestante siya. Yung mga binigyan ba ng tungkulin ni Christ, kasama ang 12 apostles, mga Protestant ba yon? Sa panahon nila John the Baptist, nung tinanggap ni John the Baptist ang kanyang tungkulin, Protestante ba siya? Meron bang binigyan si Kristo ng tungkulin ng mga Protestante? Dapat masagot nyo yan. Okay. Mababa si Kristo, slight daw, slight. Slight na mababa si Christ kesa sa mga anghel. Tanong, kung mababa si Christ ng slight, sabi ng INC to, sa mga anghel, bakit inutusan ng Diyos na sambahin ng mga anghel si Christ? Papayag ba ng mga anghel? Mababa si Kristo, tas sasambahin ko. Yung pagsamba na ginawa ng mga anghel kay Christ, anong klaseng pagsamba yon? Kapag sumamba ka sa isang tao, tinuturing mo siyang ano? Kasi nasa Bible yan eh. Inutusan ng Diyos na sambahin ng mga anghel si Christ. So, saan nila sinasamba si Kristo? Sa pagiging tao o sa pagiging Diyos? Tandaan nyo, pag sumamba ka sa tao, pagano ka. Bakit? Dahil ang salitang pagsamba ay iginagawad lamang sa tunay na Diyos. Christ, He has a flesh. And angels, they are spirit. So kung spirit ang angels at sila ay pinasasamba kay Christ, saan nila sinasamba si Christ? Sa flesh o sa spirit? God is spirit. Angels worship God in spirit because God is spirit. Now, kung inutusan ng God na sambahin si Christ ng mga anghel, saan sinasamba ng mga anghel si Christ? Sa flesh o sa spirit? Tandaan nyo, angels are spirit. Flesh ba yung sinasamba nila? O yung divinity ni Christ? Diyan pa lang, palpak na kayo.
Huwag niyong pipiliting ipagdiinan na sasabihin ninyo is si Christ ay sinasamba dahil sa gusto lang ng Diyos. Hindi pwedeng ganon. Kasi kung pasasambahin kayo ng Diyos Ama sa hindi Diyos, lawmaker, lawbreaker siya. Sabi nga niya huwag kayong sasamba sa hindi Diyos, sabi ng Ama. Pero nag-utos ang Ama, o kayong mga anghel, sambahin nyo ang aking anak. O, saan yung sasambahin? Ang lalabas, sariling batas ng Ama, binabali niya. Ay, makwe-question ng Ama dyan. Bakit nyo kami pinasasamba sa hindi Diyos? Ang pagsamba, ginagamit lang yung term na pagsamba sa Diyos lang. Di ba? Sino ba yung sinasamba? Di ba ang Diyos? Wala nang iba. Meron ka pa bang pwedeng sambahin? Wala na. Diyos lang. So, sinasamba ng mga anghel si Christ. Pwede ba yon? Mas mababa si Kristo sa mga anghel, pero ang mga anghel sinasamba si Christ. Meron palang ganon. Sumasamba ka sa isang bagay, o sumasamba ka sa Diyos na alam mong mas mataas ka. Pwede pala yon. Ang pagsamba ay pagpapakita ng pagpapakababa. Kaya nga pag sumasamba, lumuluhod. Tanda ng paggalang. Ginagalang mo kung anong meron dun sa taong yun. Akala ko ba mas mataas ang anghel kesa kay Christ? So lalabas, mas mataas si Felix Manalo kay Christ. Anghel siya Huwag niyong pipilitin na sasabihin ninyo, yung tinatanong ko sa inyo na, anghel si Christ. Sabi nyo, anghel daw si Christ kasi sugo. No. Never dinescribe si Christ as an angel. Huwag niyong ipagsiksikan para i-connect kay Felix Manalo, gaga. Hindi kahit kailan tinawag na angel si Christ. Huwag niyong ipagpilitan mga iglot, mga INC. Ellen G. White, Martin Luther, nag-claim na sugo sila, so angel na rin sila. Kasi ang sabi nyo, pag sinabing sugo, angel. So yung sugong mani, anghel na mani. Diba? Yung 12 apostles, sinugo ni Christ para ipalaganap ang Christianity. So, anghel din sila. At itong mga apostles na to ay nagsugo ng mga disciples. So, anghel din yon. Aba, lahat tayo rito anghel na, wala nang tao. 'Di ba? Hindi wag nyong pilitin na mag-interpret ng isang aral na hindi naman kayo dalubhasa. Hindi ko alam saan kumukuha ng kapal ng muka ang mga iglot na to para magturo. You don't have any Bible scholars. Felix Manalo didn't know how to speak Latin, Aramaic, and Greek. Even Felix Manalo didn't compile a Bible. You don't have your own, how can I say this? You don't have your own translations. May sarili ba kayong translation Bible? Wala. Bakit? Hindi nga marunong si Felix Manalo. Mahina nga utak. Paano mo masisiguro na yung aral ng INC ni Manalo ay akma? Wala kayong Bible scholar, bakla. Dapat may Bible scholar kayo. Bakit? Dahil doon pinapakita na meron kayong dalubhasa sa Bible. Sino ba yung pinagmamalaki nyo? Si Ventilasyon. Pinaglalaruan lang ng mga debatista. Absent si Tomas. Sino yung mga scholar ninyo? Si Parba. Tinalo ng isang bagitong pare, Father Darwin Gitgano. Bagito pa lang yan. Hindi nyo pa nakakaharap si Cardinal Tagle. Ayun, marunong nyo si Cardinal Tagle mag-Aramaic, mag-Greek, at mag-Latin. Fluent. Isa sa scholar ng Catholic Church si Cardinal Tagle, hindi nyo pa nakakaharap. Bagitong pari pa lang noon, si Father Darwin, tinalo si Parba. Paano pa kung yung mga Bible scholar ng Catholic Church ang makaharap sa inyo?
Pumunta kayo ng Israel. Nandun ang mga historical places. Andun ang history ng Christianity. Tanungin nyo kung kilala nila si Felix Manalo. Pumunta kayo mismo sa bayan ng Israel, magtanong kayo kung kilala nila si Felix Manalo na huling sugo. Ang kinikilalang huling sugo sa Christianity sa bayan ng Israel si Kristo, hindi si Felix Manalo. Kaya nga yung ministro ninyo na humahawak ngayon, busy sa pagpunta sa iba't ibang bansa. Bakit? Hindi na nila mabubudol ang Pilipinas. Wala na kayong mauuto dito. Magagaling ang mga Katoliko sa Pilipinas, hindi nyo basta-basta yan ma-i-impluwensyahan sa nakakatawan ninyong aral. Kaya dapat ayusin natin yung pagtuturo. No? Itama nyo. Paano nyo sasabing tama kayo? Wala nga kayong Bible scholar. Wala nga kayong sariling translations. Wala kayong sariling compiled Bible. Tapos kayo pa tama? Saan yun? Hindi scholar? Tapos sila yung tama? Yung Catholic Church, ang daming Bible scholar, kami mali? Kami na nga bumuo ng Bible, kami na rin ang may sariling translations, may mga Bible scholars kami, nasa Jerusalem kami, kinikilala sa Israel na religion na Christianity, kami pa mali. Tas kayo na protestante, INC, kayo tama, na hindi naman kayo kinikilalang religion sa bayan ng Jerusalem na kung saan dun isinilang ang Christianity.